Good evening mga kaibigan, mga kapatid. Welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, and we will be studying the books of Daniel and Revelation. Pasensya na po mga kaibigan, mga kapatid, na medyo na-delay po ang ating pag-start. No? Nag-try po tayo kanina but we had encounter and technical difficulties at mukhang muntik na tayong hindi po makapag-broadcast, no? Dahil nagkaroon po tayo ng problema. But thank God na siya po ay nagsama po sa atin at tayo po, no, ay kanyang ginabayan at nakapagpatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang mga salita sa mga oras na ito. Mga kaibigan, mga kapatid, muli welcome po dito sa ating programa. At bago po tayo dadako sa ating pong topic sa gabing ito, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong ipinagkaloob na biyaya sa bawat isa sa amin. Maraming salamat Panginoon sa iyong pag-ingat sa buong maghapon. At sa gabing ito, muli po kaming lumalapit sa inyo, humihingi po kami ng gabay sa pamamagitan po ng iyong banal na Espiritu na habang kami po ay mag-aaral ng iyong mga salita, ito ay aming maintindihan at maging dagdag kalakasan sa aming pananampalataya sa inyo. Ito pong lahat, Panginoon, ay aming dinadalangin, inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? Sana po ay inyo pong ipagdasal ang atin pong broadcast this time, no? Kasi napaka-importante po ng atin pong topic. Kaya po siguro na nagkaroon po tayo ng technical difficulties. But let us keep praying mga kaibigan, mga kapatid, no? Upang tayo po ay makapagpatuloy ng atin pong paksa sa gabing ito. At atin pong napag-aralan mga kaibigan, mga kapatid, sa nakaraan, no, na pag-aaral po natin the warning about the mark of the beast, mga kaibigan, mga kapatid. Napaka-importante po na maintindihan po natin that the mark of the beast, no? The beast is the Roman Catholic Church, the papacy. At yung kanya pong mark of authority is Sunday. And there will be a time, mga kaibigan, mga kapatid, na nila po itong ipagpilitan sa lahat po ng mga tao sa buong mundo, no? Regardless of what religion, regardless of what culture, mga kaibigan, mga kapatid, lahat po ay kanyang pipilitin upang sambahin, no, yung beast at tanggapin yung mark of the beast. Sa gabi pong ito mga kaibigan, mga kapatid, ay atin pong pag-uusapan, no? Ito pong napaka-espesyal na paggabay po ng Panginoon sa kanya pong bayan because we are living in the time of the end, mga kaibigan. As we all know that we are looking forward to the time of crisis, no, na babalik po sa power itong beast, mga kaibigan, sa pamamagitan po ng Amerika, that they will make an image of the beast, no? Kung hindi nyo po yun na panood, mga kaibigan, mga kapatid, pwede nyo pong i-review ang atin pong paksa sa nakaraan pong gabi. At ngayon po ay atin pong pag-uusapan, mga kaibigan, restoration of the gift of prophecy, no? As we have remembered that the Lord has promised this gift of prophecy dito po sa bayan po ng Panginoon. So atin pong pag-uusapan, mga kaibigan, mga kapatid, itong tinatawag na gift of prophecy, no? So atin pong i-look back, mga kaibigan, no, ang sitwasyon po ng tao as we can remember in Genesis 3 verse 8. Sabi po dito, "And they heard the voice of the Lord walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves from the presence of the Lord God amongst the trees of the garden." So dito po, makita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that simula po nung nagkasala po yung tao, nagkakaroon po siya, no, or nagkaroon po siya ng takot sa Panginoon, na kung saan the very first thing na ginawa po nila Adam and Eve nung sila po ay nakarinig sa Panginoon na lumalakad po doon sa garden, alam niyo po, mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay nagtago. We have this lost contact, mga kaibigan, mga kapatid.
The privilege that we have before, no? Yung privilege po ng tao noon nila Adam and Eve na makapag-usap sa Panginoon ay nawala po yun, mga kaibigan, mga kapatid. We cannot talk to God directly. Hindi na po, mga kaibigan, mga kapatid. Simula po nung nagkaroon ng kasalanan ang tao. But we can say, mga kaibigan, mga kapatid, that sabi po dito in Amos 3 verse 7, surely the Lord will do nothing but revealeth His secret unto His servants the prophets. So, ang kaparaanan po ng Panginoon, mga kaibigan, na pakipag-usap sa Kanya pong bayan ay sa pamamagitan po ng Kanyang mga prophet. No? It is through the gift of prophecy, mga kaibigan, na kung saan ang Panginoon nakipag-usap po sa Kanyang bayan. Numbers 12 verse 6, and He said, hear my words, if there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision. Pasensya na po, mga kaibigan, nagkaroon po ng brownout, no? At tayo po ay nagkaroon ng technical difficulties, no? Patuloy po tayo, mga kaibigan. So dito po, no? The Lord has talked to His people through vision, no? At sabi po ng Panginoon in Numbers 12 verse 6, and He said, hear now my words, if there be a prophet among you, I the Lord will make myself known unto him in a vision, and will speak unto him in a dream. No? So ito po ang kaparaanan ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, na nakipag-usap po siya sa tao dahil hindi na po siya makapag-usap directly. No? Kaya dinadaan niya po ito sa pamamagitan po ng vision. No? It is through the vision and it is through the dreams sa pamamagitan po ng kanyang mga prophets. Acts 3 verse 21, whom the heaven must receive until the times of restitution of things, which God has spoken by the mouth of all His holy prophets since the world began. So malinaw po dito, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos po ay nakipag-usap sa atin, sa mga tao, sa pamamagitan po ng kanyang mga prophets. It is through the prophets po, mga kaibigan. At makikita po natin dito that the Lord has also warned, no? Makikita po natin sa 1 Thessalonians 5 verse 20, sabi po dito, despise not prophesying, no? Na hindi po natin dapat daw itakwil, hindi po natin kutyain, no? Ito pong mga prophesyings, yung mga pag-prophesy. Prove all things, hold fast that which is good, no? So kailangan po natin itong suriin, mga kaibigan, mga kapatid. Kailangan po natin itong i-prove and hold fast that which is good. 2 Chronicles 20 verse 20, sabi po dito, believe in the Lord your God, so shall ye be established. Believe His prophets, so shall ye prosper. So napaka-importante po, mga kaibigan, mga kapatid, na tayo po ay maniniwala at makikinig sa kanya pong mga prophets. No? We should believe that we may prosper, and we have to believe our God upang tayo po ay ma-establish. Matthew 24 verse 24, ito po yung warning din po, no, sa bawat isa po sa atin, mga kaibigan, mga kapatid. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great things and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So, malinaw po, mga kaibigan, mga kapatid, na ang Diyos po ay makipag-usap po sa atin sa pamamagitan po ng mga prophet. But we have to be careful. Kailangan din po natin mapagmatyag, kailangan po natin maging maingat, mga kaibigan, for there shall arise false prophet. Magkakaroon po ng dating ng mga false prophet, mga kaibigan, mga kapatid. At sabi po dito sa 1 John 4 verse 1, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God, because many false prophets are gone out into the world. So ito po yung sabi
ni John, mga kaibigan, mga kapatid, na hindi po lahat ay ating paniniwalaan. Kailangan po nating subukin. Kailangan po nating patunayan, mga kaibigan, mga kapatid, kung sila ba ay mula po sa Panginoon. Dahil napakarami po na mga false prophet or bulaang mga propeta ang nasa sanlibutan, mga kaibigan, mga kapatid. So ito po, no, ang mga pinahayag po ng Panginoon. And we can see also in Luke 1 verse 76, no, ito po yung bilin po ng Panginoon, or we can have this idea, mga kaibigan, sa pag-appoint, no, sa kay John the Baptist, no, as the prophet. And thou, child, shalt be called the prophet of the highest, for thou shalt go before the face of the Lord to prepare his ways, to give knowledge of salvation. So ito po yung gawain ng prophet, to give knowledge of salvation unto his people by remission of their sins, through the tender mercy of our God, whereby the day spring from the high hath visited us, to give light to them that sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the path of peace. Ito po yung gawain ng prophets, mga kaibigan, mga kapatid. It is to guide us. It is to give us light. No? It is to guide our feet into the way of peace. So napaka-importante po, mga kaibigan, mga kapatid, na atin pong malaman kung paano po natin papatunayan yung tinatawag na prophet, totoong prophet, mga kaibigan, mga kapatid. So the first thing, yung una po na atin pong titingnan, mga kaibigan, mga kapatid, if we are going to test the prophets, no? Kailangan po, number one criteria, mga kaibigan, mga kapatid, that malaman po natin na ito po ay totoong propeta. Number one, a true prophet's message must be in harmony with the Word of God and the law of God. No? So kailangan po, kung meron man pong prophet, kailangan po na yung kanyang mensahe are in harmony, must be in harmony with the Word of God and the law of God. Isaiah 8:20, to the law and to the testimony, if they speak not according to these words, it is because there is no light in them. Kailangan po, mga kaibigan, mga kapatid, na ito po ay sang-ayon at ito po ay nasa salita po ng Panginoon at sa utos po ng Panginoon. Lamentations 2 verse 9, here her gates are sunk into the ground, he hath destroyed and broken her bars, her king and princess are among the Gentiles. The law is no more, her prophets also find no vision from the Lord. So kung wala pong pagsusunod, wala pong pagsunod sa utos ng Panginoon, if there is no law, then there will be no vision also from the Lord, mga kaibigan, mga kapatid. So magsabay po yan, the law and the testimony. Kailangan po maging sang-ayon po dito yung message po ng prophet. Pangalawa po, mga kaibigan, mga kapatid, the next criteria na atin pong titingnan when we are going to test the prophets. No? A true prophet's prediction must come true. Yung prediction po or yung hula po ng isang totoong prophet, kailangan po itong matupad, mga kaibigan, mga kapatid. Deuteronomy 18 verse 22, when a prophet speaketh in the name of the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing which the Lord hath not spoken. But the prophet hath spoken it presumptuously, thou shalt not be afraid of him. So kailangan po, kung meron pong sinasabi ang isang prophet, ito po ay matutupad. No? But we have to be careful, mga kaibigan, mga kapatid, because there are sometimes, just like in the case of Jonah, na sinabi niya po na ma-destroy po yung Nineveh, no? The city of Nineveh. Pero nakita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that because of the response of the people in Nineveh, na sila po ay nagsisi, mga kaibigan, mga kapatid, sila po ay pinatawad po ng Panginoon at hindi po sila dinestroy, no, ng Panginoon. So we can see this situation, mga kaibigan, mga kapatid. Although that the Lord will give this message through His prophets, there are times or oftentimes, mga kaibigan, mga kapatid, yung hula is conditional.
because the message of the Lord will call us unto repentance. No? So the prediction must come true, mga kaibigan, mga kapatid. So next po, mga kaibigan, atin pong titingnan. The next criteria of the prophet, number 3 na criteria po, mga kaibigan, a true prophet edifies God's people. So nagpapalakas po siya sa bayan po ng Panginoon. 1 Corinthians 4:3-4, but he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. And he that speaketh in a known tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. So yung totoong prophet, mga kaibigan, mga kapatid, ay magpapalakas po sa bayan ng Panginoon. Magbibigay po ito ng comfort. Magbibigay po ito ng exhortation, mga kaibigan, mga kapatid. Number 4, no? A true prophet exalts Christ as the Son of God. No? Number 4 po na qualification or characteristics po ng totoong prophet is that he or she will exalt Christ as the Son of God. 1 John 4:15, whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. Luke 24:27, and beginning at Moses and all the prophets, he expounded unto them all the scriptures, the things concerning himself. Alam niyo ba, mga kaibigan, mga kapatid, yung Bible, both the Old and New Testament, centers to Christ. Kaya kailangan po, no, kung ang prophet po ay nag-exalt, patunayan po natin na ito ay mula po sa Panginoon pag si Jesus Christ ay kanya pong in-exalt as the Son of God. The next, no, number 5 criteria, mga kaibigan, mga kapatid. A true prophet speaks with authority. No, yung totoo pong propeta ay nagsasalita po with authority. Matthew 7:29, for he taught them as one having authority and not as scribes. Number 6 na criteria, mga kaibigan, mga kapatid. A true prophet will bear good fruit. Ang totoo po na prophet, mga kaibigan, mga kapatid, ay magdadala po ng mabuting bunga. No? Matthew 7:20, wherefore by their fruits ye shall know them. No? Next, mga kaibigan, mga kapatid, the number 7, ito po yung pinakamahirap, mga kaibigan, na hindi po magagaya ng kahit na sino, mga kaibigan. Number 7, a true prophet will exhibit definite physical signs when in vision. Ang totoo po na prophet, mga kaibigan, mga kapatid, ay magmanifest, magpapakita po siya ng physical signs while in vision. No? Ang una po dito na physical sign, mga kaibigan, mga kapatid, letter A, the prophet's eyes are open during vision. So yung mata po ng prophet, mga kaibigan, mga kapatid, pag siya po ay nasa vision, hindi po ito nakapikit, no? It is open. Naka-open po ito during vision. Mababasa po natin yan, mga kaibigan, mga kapatid, in Numbers 24:4. He had said, which heard the words of God, which saw the visions of the Almighty, falling into a trance, but having his eyes open. Hindi po yan pipikit, mga kaibigan, mga kapatid. Bukas na bukas po yung mata. Marami po sa ngayon sa ating kapanahunan na kung saan nag-aangkin po ng mga prophet, but they are closing their eyes, no, during the time that they received their vision. Sila po ay natulog, sila po ay nasa mahimbing na tulog, na sila po ay nanaginip. Hindi po ganon ang totoong prophet, mga kaibigan. Ang totoo pong prophet, bukas na bukas po yung kanyang mga mata at hindi po ito pumipikit during vision, mga kaibigan. The next physical manifestation, a true prophet
falls down, matutumba po ito, and has no strength, wala pong lakas, is then strengthened, no? Ito po ay magkakaroon ng or papalakasin po ng Panginoon, but has no breath. Wala po, hindi po ito huminga even while speaking, whilst in vision. Ibig sabihin po, magsasalita po ito mga kaibigan, ang totoo pong prophet ay magsasalita, nakabuka yung mata, at nagsasalita na hindi po humihinga. No? Hindi po humihinga mga kaibigan, mga kapatid. Nagsasalita na hindi po humihinga. Diyan po natin mapapatunayan ang tunay na prophet na mula po sa Panginoon mga kaibigan. At sabi po dito, mababasa po natin ito sa Daniel 10:7-18. Sabi po dito, and I, Daniel, alone saw the vision, and there remained no strength in me, and I retained no strength. And when I heard the voice of his words, then I was in deep sleep on my face. Straightway there remained no strength in me, neither is there breath left in me. No? So hindi po humihinga mga kaibigan, mga kapatid, ang totoong prophet while ito ay nagsasalita, no, mga kaibigan. Kaya dito po, no, sa ganito pong mga characteristics mga kaibigan, criteria, dito po natin malalaman ang totoong prophet mga kaibigan. At makita natin din po, no, na sa atin pong kapanahunan, no, makita po natin that in summary, yung physical signs, falls down weak, is raised and strengthened by God, has eyes wide open during vision, does not breath during vision, but can speak. So malinaw po mga kaibigan, mga kapatid, na matutumba po, pagkatapos po na matumba, siya po ay ipapatayo at papalakasin po ng Panginoon. Magkakaroon po siya ng mata that is wide open during vision, and then hindi po siya humihinga habang siya po ay nagsasalita during vision. So ito po yung physical signs mga kaibigan to determine the true prophet. Ephesians 4:11, mababasa po natin, and he gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of ministry, and for edifying of the body of Christ. So makikita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that the gift of the Holy Spirit ay binigay po ng Panginoon sa kanya pong bayan mga kaibigan, mga kapatid. Dahil po sa layunin for the perfecting of the saints and for the work of ministry, till we come in unity of faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, that the measure of the stature of the fullness of Christ, that we henceforth be no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine, by the sleight of men and by cunning craftiness, whereby they light in way to deceive. So ito pong layunin mga kaibigan, hanggang tayo po ay makarating sa pagkakaisa, sa kaalaman patungkol po sa anak ng Diyos, unto a perfect man, and to a full or the measure of the stature of the fullness of Jesus Christ. Hanggang dumating po tayo sa punto mga kaibigan na hindi na po tayo madala ng mga wind of doctrine, na hindi na po tayo malinlang mga kaibigan, mga kapatid. And we can see also in Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish, but he that keepeth the law, happy is he. So kung wala pong vision mga kaibigan, without the prophets, without the communication from God through His prophets, the people will perish mga kaibigan. Lamentations 2 verse 9, the law is no more, her prophets also find no vision from the Lord. So ganito po mga kaibigan, mga kapatid. Revelation 12 verse 17, nakita po natin na yung last church po ng Panginoon ay meron pong tinatawag na characteristics, no?
And the dragon was wroth with the woman and went to make war with the remnant of her seed, which keep the commandments of God and have the testimony of Jesus. Ito po yung characteristics ng bayan po ng Panginoon, mga kaibigan. Sila po ay sumusunod sa utos ng Panginoon. At the same time, they have the testimony of Jesus. Ano ba yung testimony of Jesus, mga kaibigan, mga kapatid? Revelation 19:10, I am thy fellow servant and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. And he said unto me, thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, that the prophecy, the gift of prophecy, ay ibibigay po ng Panginoon. At isa po sa mga characteristics ng bayan ng Panginoon na malalaman po natin na ito po ay bayan ng Panginoon dahil meron po siyang prophet. No? At nakita din po natin that in our study about Revelation 10, that after the disappointment, mga kaibigan, mga kapatid, there is a prophecy that thou must prophesy again. That shows us, or nagpakita po ito, mga kaibigan, na ibabalik po ng Panginoon sa kanyang bayan ang gift of prophecy. So makikita po natin, 1 Corinthians 1 verse 6, even as the testimony of Jesus was confirmed in you, so that ye come behind and no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So ito pong testimony of Jesus Christ confirmed, was confirmed in you. Ito po ay nasa bayan po ng Panginoon upang hindi po, so that ye come behind in no gift, waiting for the coming of our Lord Jesus Christ. So malinaw po, mga kaibigan, that the gift of prophecy will be restored to God's people. Alam niyo po, mga kaibigan, right after po sa pagtapos ng 1798, 1,260 years, lalo na po sa pagpamayagpag ng preach ng second coming of Jesus Christ, mga kaibigan, sobrang dami po ang lumabas na mga prophet. Marami po ang lumabas at kumalat po sa buong mundo na lumabas at nagpakilala bilang mga prophet. Isa po, mga kaibigan, atin pong titingnan ang mga personalidad na nagpakilala. For example, si Helena Petrovna Blavatsky. Isa po siyang nagpakilala po na prophet, mga kaibigan. Ang sabi niya po, Lucifer represents life through progress, civilization, liberty, independence. Lucifer is the Logos, the serpent, the Savior. No? So kanya po sinabi, mga kaibigan, na si Lucifer ay ang totoong Savior, na ang lahat po or ang sanlibutan po ay kanya pong ihahanda sa pagparito ni Lucifer, mga kaibigan. At alam niyo po, yung kanya pong mga pagtuturo ay isa po sa mga foundation ng mga philosophies, especially for the United Nations, mga kaibigan, mga kapatid. And we have also si Joanna Southcott. Siya din po ay nagpakilala bilang Mother of Christ, na kanya pong sinabi, mga kaibigan, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan na ang kanya pong dinadala or kanya pong pinagbubuntis ay si Jesus Christ, na siya po ay manganganak sa kay Jesus Christ. Dumating po yung punto, mga kaibigan, na siya po ay namatay at sinuri po nila at nakita po nila na hindi po siya totoong nagdadalang tao. We have also Russell, yung founder ng Jehovah's Witnesses, mga kaibigan, mga kapatid. And he has demoted Jesus Christ. Marami po siyang kinuha po sa Bible na kung saan ito po ay tungkol sa kay Jesus Christ. So he disqualifies with the teaching, with the criteria of the prophet. Hindi po siya nagsasalita in accordance to the law and to the testimony. And he also does not exalt Jesus Christ as the Son of God. We have also Joseph Smith of Mormons,
at si Brigham Young, mga kaibigan, mga kapatid, they have claimed na yung kanila pong prophecy, yung kanila pong vision, ay natanggap po nila sa angel na si Moroni, mga kaibigan, mga kapatid. At nakita po natin that it is not in accordance with what is written in the Bible. Isa po sa napaka-famous, mga kaibigan, mga kapatid, na sa atin pong time ay itong si Nostradamus, mga kaibigan. But his teaching, his prophecies is not in accordance with what is written in the Bible. Hindi po siya nakapasa sa first characteristic that the message of the prophet should be in line with the law and testimony, mga kaibigan. Kagaya po no ng prophecy, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan ang Panginoon ay mag-restore no ng kanyang gift of prophecy. Ito po ay kanyang i-restore in his people right after the disappointment. At alam niyo po, mga kaibigan, that among the Advent believers, yung 50 na naiwan po right after the disappointment in 1844, no? May mga kabilang po doon, mga kaibigan, si Hazen Foss at si William Foy. Sila po ay binigyan po ng vision ng Panginoon. Ngunit itong si Hazen Foss, mga kaibigan, ay natakot po siya, no? Natakot po siya sa mga consequences. Natakot po siya kung ano pong maaring mangyari pag kanya pong pinahayag ang mensahe po ng Panginoon. Pero dumating po sa punto, mga kaibigan, na siya po ay nagsisi. Dumating po sa punto na gusto niya na pong magsalita, no? Pinatawag niya po yung mga Advent believers. Sila po ay nagtipon-tipon upang makinig sa vision na pinakita po sa kanya kay Hazen Foss. Pero dumating po yung punto, mga kaibigan, na nung siya na po ay gustong magsalita, kanya pong nakalimutan ang vision na binigay po sa kanya. Kinuha po ng Panginoon, no? He rejected the gift of prophecy. At ang kasunod po noon, mga kaibigan, itong si William Foy. Siya po rin ay binigyan po ng same, no, na vision na binigay po ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit siya po ay nag-refuse, no? Hindi niya po tinanggap itong gawain na ito dahil ang sabi niya po na siya ay black at baka ang mga tao ay hindi maniniwala sa kanya dahil po sa kanyang kulay. So makikita po natin, mga kaibigan, that the Lord has presented this vision to His servants, mga kaibigan. Ngunit hindi po sila tinanggap or hindi po nila tinanggap, mga kaibigan, ang gawain pong ito. But this vision, mga kaibigan, ay binigay po ng Panginoon sa isa pong babae, no? So mababasa po natin in manuscript 88, 1900, the Lord had said, write out these things which I shall give you, and I commence when very young youth to do this work. My hand that was feeble and trembling because of the infirmities became steady. As soon as I took the pen in my hand, and since those first writing, I have been able to write. God has given me the ability to write. That right hand scarcely ever has this agreeable sensation. It never wearies. It seldom ever trembles. No? At makita po natin, mga kaibigan, si Hazen Foss. Nung ang babae po na ito, no, na ang pangalan po ay si Ellen G. White, nung siya po ay nagsalita patungkol po sa vision na binigay po ng Panginoon, ang sabi po ni Hazen Foss, mga kaibigan, I was proud. I was unreconciled to the disappointment. I murmured against God and wished myself dead. Then I felt strange feeling come over me. I shall be henceforth as one dead to spiritual things. I believe the visions are taken from me and given to you. Ito po yung kanyang sinabi po sa kay Ellen White. Na yung iyong sinabi ay yan ang pinakita ng Panginoon sa akin, no? Pero nawala na sa akin kasi kanya pong nireject, no? Kaya sabi niya po sa kay Ellen White, mga kaibigan, do not refuse to obey
God, for it will be at peril of your soul. I am a lost man. You are chosen of God, and be faithful in doing your work, and the crown I might have had, you will receive. So ito po yung paalala ni Hazen Foss, mga kaibigan, sa kay Ellen G. White. 2 Peter 1 verse 19, we have also more sure word of prophecy, whereunto ye do well that ye take heed, as unto the light that shineth in a dark place until the day dawn, and the day star arise in your hearts. Knowing the first that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for the prophecy came not in the old time by the will of man, but by holy men. God spake as they were moved by the Holy Ghost. So yung gift of prophecy po, mga kaibigan, ay hindi po ito kalooban po ng tao. It is not of private interpretation. Ito din po ay kapaaraanan ng Panginoon, mga kaibigan, upang ang bawat isa sa atin ay hindi po magkaroon ng private interpretation po, lalo na po sa mga katotohanan na binigay po ng Panginoon sa Bible. For example po, sa mga prophecies in Daniel and Revelation, kung wala pong gift of prophecy, mga kaibigan, mga kapatid, pag wala po ang guide ng Panginoon, magkakaroon po tayo ng iba't iba pong interpretation, sarili at private po na interpretation, mga kaibigan. But thank God that He has given this gift of prophecy sa kanyang pong bayan. Kaya po, mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod po na atin pong episode sa pag-aaral po ng Panginoon, atin pong titingnan, did Ellen G. White fulfill the criteria of a prophet? Siya ba po ay nag-manifest ng criteria po na prophet? Siya ba ay totoong prophet, mga kaibigan? Totoo ba siyang messenger ng Panginoon? Siya ba ay sarili lang niya na mensahe? Or ito ba ay talagang mula po sa Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid? Next episode po natin, atin pong susuriin, mga kapatid. Titingnan po natin per criteria of a prophet kung talagang ito po ay makikita po sa kay Ellen G. White. Titingnan po natin, mga kaibigan, yan sa susunod po natin na episode. At sana po ay magkaroon po tayo ng puso na bukas, mga kaibigan, sa katotohanan na tayo po ay makinig, no, sa mga prophets. Alam niyo po, mga kaibigan, we cannot despise the prophesying. Kahit sino po, kahit maliit po na yan ng bata, if they manifest the Spirit and the message of God, mga kaibigan, we have to listen because God will speak to us through the mouth of His prophets. May the Lord bless us, mga kaibigan, at bago po tayo magtatapos, no, sa atin pong episode sa gabing ito, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magkaroon ng puso na inyo pong maturuan, na kami po ay magpakumbaba sa aming sarili, na kami po ay makikinig sa inyong mga salita sa pamamagitan po ng iyong mga prophets. Panginoon, wala po kaming magagawa sa aming sarili, kaya tulungan niyo po kami na hindi malinlang ng kaaway sa mga panahon na ito. Tulungan niyo din po kami na maging safe, lalo na po sa gabing ito, kasama po ang aming mga viewers at kanila pong pamilya, na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan man kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli, mga kaibigan, mga kapatid, maraming salamat po sa inyong pagsama sa ating pag-aaral sa gabing ito. At bago po tayo, no, mag-sign off, nais ko pong batiin ang ating mga viewers na nakikita po natin dito sa screen, sa kay Brother Marlon Magbanwa. No? Good evening sa iyo dyan, brother. At ganun din po sa aking mahal na ina Julie Gustilo Wanse. Ganun din po sa aking mahal na sawa Gladys Joy Wanse. At ganun din po, no, kay Sister Cernio Ria Cabrera, kay Mami Arlene Roa Maniago, ganun din po, no, kay sa aking mahal na biyanan Elma Roa Ortega, ganun din po kay Sister Joan Granito, Inday Nicor Albeso,
At ganoon din po kay Sister Gliceria Rillermo. At ganoon din po kay Sister Lib Loses, Brother Jimmy Briones Suganob, sa akin pong Auntie Bibing Wanse Limit, at ganoon din po kay Granny Eunice Rodica, at ganoon din po kay Sister Ami Benavides Domitita, at ganoon din po kay Brother Lem Desire, at Sister Glo Tubong. Marami pong salamat mga kaibigan, mga kapatid, sa inyo pong panunood sa gabing ito, at kita-kita po tayo bukas, no, kung kalooban po ng Panginoon, na tayo po ay mag-aaral muli sa Kanya pong mga salita. May the Lord bless us, and purihin po ang Panginoon sa Kanyang mga salita. Amen.